I know she's very good. She's very empowered. Okay, so, palakpakan po natin. Pag binanggit yung pangalan, ha? Palakpak, hindi tawa. Palakpak ng mayaman. Okay lang po ba? Yes! Yung palakpak na may sigaw na may kasamang ostrich, joke. Okay, no other than Stephanie Garate! Yan, ha? So, Estudyante po yan ni John Caleb. Close po sila. Alright. So, sige, habang sinasabi ko yung ano mo. Hey, good morning! Good morning! Ayan, good morning po. Kinakabahan ako, shucks. First time ko po dito sa 14th floor, no, mag-talk. Actually, nagbo-boom lang ako, yung nag-train. So, in behalf po ni Kuya Carlo Hinita, supposed to be siya po kasi yung EP1 part 2. Pero no po kasi nasa Tugiga raw siya, so ako po yung sub talaga. So, ayun. Ready na ba? Buhay pa ba? Gising pa? Yes! Ayun. So, isa po sa mga i-share ko po sa inyo is part din po siya sa mga training na naatinan ko. Kilala niyo po si John Caleb? Yes! Ayan. Siyempre, lahat tayo kilala siya, no? Nag-bunny magnet? Yes! Attracting wealth? Yes! Persuasion? Yes! Ba, lahat talaga. Leadership? Yes! Ultramagnetic network marketing? Yes! Ano pa ba? Firewalk. Firewalk! Yan. Yes. Firewalk. Keys to Millions! Yan. Yung pinakamuli pong training natin ko sa kanya is yung Firewalk. Sa batch 6, and yun, acknowledge ko yung isang batch 6 ko dyan, si Kuya June. Kabatch ko siya sa Firewalk, no? Ano ba yung Firewalk? Naglakad lang naman po kami sa apoy, sa bumabagang apoy. So, yun. Kung ayun nga, kinaya namin, ano pang hindi namin kayang gawin. Tama? Yes! And kayo, ang isa rin po kasi sa topic natin is number 1, handling objection. Ang objection ba, kailangan kaya rin natin siya lagpasan. Tama? Yes! Pag po ang objection na lagpasan natin lahat, kaya na ba natin harapin kahit sino? Yes! Kahit sino kaya natin harapin? Kahit anong tanong pa niyan, kaya ba natin harapin? Yes! Yes. So, ang topic natin is how to handle objection. Sino po dito ang mga 1 week pa lang? Less than 1 week. Ayun, si Sir, welcome po. Mga 1 month na. So, yung more than 1 month, yan. Yung iba year na, grabe. For sure po, yung iba sa inyo, naranasan na itong mga objections na to. Yung iba naman po, yung mga bago pa lang, promise po, mararanasan nyo to. Bakit? Part po kasi ito ng success journey natin. Once po na nag-join ka sa V-Mobile, kayo po ay gumagawa na ng success story nyo. Tama? Yes! Pag po naging successful kayo, yan na yung ikikwento nyo. Kaya dapat, adventurous. Kailangan rough road para masaya. Pwede bang ako nagkwento ko? Naging milyonaryo po ko sa V-Mobile dahil instant lahat ng nakausap ko nag-join! Ma-inspire kayo? Hindi. So, kaya po meron tayong mga tinatawag na mga objections. Meron tayong mga nakakausap na iba't ibang klaseng tao. Tama? Yes. Ready na ba? Gising pa? Yes. Alright. So, objections natin, number 1 na topic natin, ano yung tamang attitude? Ano yung tamang attitude mo when it comes na may makilala ka na sobrang daming sinasabi, sobrang daming objections nila. Isa lang po, dapat po maging positive pa rin. Hayaan nyo lang sila. Ano lang, parang number 1 kasi dapat, ano nyo lang sila, anong tawag doon, yung hayaan nyo lang sila magsabi ng objections nila. Huwag kayong sagot ng sagot. Huwag nyo muna silang barahin, pakinggan nyo muna. Then, sa kanyo sila sagutin sa mga objections nila. So, ano yung una? Expect people to ask questions and object. Normal yan. Pag po ang prospect nyo, hindi po yan nagtanong, hindi po yan interesado. Tama? Yes! Mas maganda pa nga po maraming tanong. Ibig sabihin, interesado siya sa negosyo mo. Pag di po yan nagtanong, walang interest yan. So, sunod, prepare po natin. Mag-prepare na tayo ng isasagot natin. Pag prepared ka ba sa isasagot mo, kahit sino kaharap mo, okay lang? Yes! Yes, kasi prepared ka. That's why meron po tayong ganitong klaseng training. Last EP1, nag-discuss na rin po si Kuya Carlo about dito, then dinagdagan ko na lang po siya. Susunod, do your best to listen, digest, and solve problems. Gawin mo yung makakaya mo, kung ano yung nalalaman mo. Minsan po, merong objection sa akin na hindi ko nasagot nung bago pa lang po ko. Ang sagot ko lang sa kanya, sa tingin ko kasi ito yung sagot, pero hindi ko muna i-close yan. Itatanong ko muna sa office or sa mentor ko.
yung answer ko sa'yo is talagang 100% na totoo. Pero ang totoo po, wala talagang alam. Hindi ko talaga alam yung sagot sa itatanong niya. Bakit ko po yung sinabi? Para po magmukha akong may alam sa negosyo. So, syempre, hindi naman po sila maniniwala kung wala kang alam sa negosyo mo. Tama? Yes. So, ayun. Do not exaggerate. Minsan po kasi, exaggerate tayo masyado. Ay, grabe, dito sa B-Mobile, nakabili na ng Lamborghini. Hindi, totoo naman siya. Pero, di ba, yung iba, sinasabi nila, ito, international na. Ito, mga bata, millionaire na sa B-Mobile. Although, totoo naman. Pero make sure po yung sasabihin nyo, totoo lang talaga. Huwag tayong mag-iimbento po ng iba or mag-exaggerate just to please or just to, mag-join yung prospect natin. Be sincere. Ang tao po, pag hindi totoo yung sinasabi mo, nararamdaman yan eh. Nararamdaman talaga yan. Kaya po kung ako sa inyo, kahit hindi malaki yung earnings natin or sabihin nyo lang yung totoo. Minsan nga yung 1,000 nakaka-empower yan eh. Napupulot ba sa dalang 1,000? Hindi, di ba? So, nyo po, be sincere lang kung ano po yung totoo. Then, be polite. Ayan. Kahapon, meron pong nag-comment dun sa post ko. Post ko naman siya and wall ko naman siya. So, grabe yung mga pinopost niya negative about V-Mobile. Pero still, ayoko kasi nang ipagtalo. So, sabi ko lang sa kanya, thank you po and God bless. Ang dami po sinasabi. Ang sabi ko po sa kanya, I respect your opinion. Please respect mine too. Ganun lang. So, laging thank you God bless. Laging ganun yung ending ng conversation. Ganyan yung comment ko. So, be polite. Hayaan nyo lang sila. Baka may dala-dala. Diba? Huwag na tayong mag-idami natin sila kadama yung sarili natin sa kanila. So, do not argue with your prospect. Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, huwag po tayong makipag-away. Kasi minsan, sobrang defend mo sa company mo, nakikipag-away ka pa. Huwag mo nang awayin. Pakinggan mo na lang. Malay mo later on maging positive yan, sa'yo pa mag-join. Inawayin mo, sa akin nag-join. Joke lang. Diba? So, do not argue. Always accept first their objection and give your proper answer. Hayaan nyo muna silang sabihin lahat no gusto nilang sabihin. Lahat ng experience nila, lahat ng negative na naranasan nila, lahat ng gusto nilang sabihin about V-Mobile. Then, dun mo siya banatan. Dun mo isabihin kung ano yung tamang isasagot sa kanya. Kung ano yung dapat mong sabihin sa kanya. Or yung answer dun sa objection niya. Okay? Huwag yung, hindi pa nga siya nagsasalita, bara ka kagad. Bara ka kagad ng baraw, hindi, hintayin mo muna yung sagot niya. Okay po? Yes. Okay. Okay, next. 3 types of negastar. Ayan. Negastar mode, yan yung mga negative. Ito kahapon, ko lang siya narinig kay Sir Gerard. Kahapon yung leadership na 10 a.m. Tapos, ang tawag yata ni Sir Mark dito is Negatron. Ayan. Ako naman negastar. Ano ba yung 3 types ng negastar? Number 1, from other company. Normal? Yes. Malamang kahit kung kayo defend nyo yung company. Yung company yan eh. Tama? Yes. Hayaan nyo lang po sila. Ang hindi lang maganda na ginagawa ng ibang company is naninira. Hindi nila alam na habang naninira, sinisira nila ang V-Mobile, sinisira nila yung entire network marketing, entire multi-level marketing. Tama? Hindi lang V-Mobile, pati company nila nasisira rin. So yun lang po yung hindi maganda doon. Pero isa po yan, yung galing sa ibang company. So tanggapin nyo na lang. Okay? Sunod, with false information, yan sabi ni Sir Gerard kahapon. Yung mga may maling impormasyon na nasagap. Tama, sila yung mga may negative. Kasi sabi ni ganito, ganyan eh. Sabi ni ganito, ganyan eh. Mga haka-haka lang. Yung mga sabi-sabi lang, narinig lang ni ganito. Hindi naman nila na-experience. Nag-join ba sila? Hindi, narinig lang. So, isa po sila sa mga type ng negastar. Ayan. Family and friends. Sino agree? Yes. Diba? Sino ang unang nagnega sa'yo pagka-join mo sa V-Mobile? Ayan. Sobrang pasok ka sa opisina. Pag uwi mo sa bahay, babalik na lang sa opisina. No? Ganun, no? Pag uwi mo sa bahay, talagang, imbis na happy yung happy ka, yung positive yung energy mo, sila pa yung unang-unang nagda-down sa'yo. Tama? Bakit? Crab mentality. Sabi niya ni Sir Gerard kahapon. Kasi, kaya ang family and friends mo negative kasi gusto ka nila isama sa kahirapan nila. Join ka na daw. And yung iba naman,
Ayaw nilang angatan mo sila, mas angatan mo. So, ito mga to, tanggapin na lang natin sila. Tama? Allow mo na lang. Hayaan mo na lang. Kasi part sila ng success journey mo, tama? Ng success story mo. Kung wala sila, wala nang, hindi ka magiging successful. Wala kang ikikwento, wala kang isi-share. So ito, base po, ang isi-share ko sa inyo, base po yan sa experience ko, sa mga natutunan ko rin po sa iba-ibang mentor na nakausap ko. So ayan. Frequently asked objection. Unang-una, I don't have money. Na-encounter? Yes! Wala daw pera. Anong sasabihin natin? Mas kailangan mo nga mag-journey. Tama? Nung na-endorse po sa akin itong V-Mobile, sabi ko, ang galing talaga ni Lord eh. Before po, nung single pa ako, marami akong pera, wala kang intindihin, wala kang obligasyon. Siguro kung na-endorse yung V-Mobile, hindi ko siya ganun papansinin agad. Kasi meron ako ini-enjoy ko pa yung buhay ko. Nakilala ko si V-Mobile, ano na po ako, may baby na ako, tapos wala akong magawa sa bahay ko, nag-iisip ako ng kahit anong negosyo ko, kasi nga, hindi ka pwede mag-work kasi may baby ka para mag-alagaan mo. So, nung na-meet ko si V-Mobile, talagang para sa akin to eh. Bakit? Kailangan mo ng pera. Kaya ka nga nag-join eh. Isa pa, sabihin mo, kaya nga kita iniimbita. Kasi wala kang pera. Tama? Yes. So, huwag nilang sasabihin, pag sila nila wala silang pera, anong sasagot natin? Mas kailangan mo. Tama? Mas kailangan mong mag-join kasi wala ka niyan. Sunod, sumpa na yan. Paano yung sumpa? Ito tanong ko, anong problema nyo last year? Pera. Last year? Pera. Ngayon, anong problema nyo? Pera pa rin. Sa tingin nyo, pag hindi nyo ginawa ngayon ang V-Mobile, next year, anong problema nyo? Pera. Sumpa na yan, friend. Putulin mo na yan. Baka makahawa ka. Diba? Sumpa na yan. So, yun lang i-analyze nyo lang sa kanila. Kailan nyo pa sisimulan yung negosyo? Kailan nyo pa siya gagawin? So, ngayon na, gawin mo na siya ngayon, then later on, sarap na ng buhay mo. Tama? Okay, next. I have no interest. Ayan, wala daw silang interest sa product, sa V-Mobile. Ano yung dapat mong sabihin sa kanila? Pwede naman sila gumamit ng product. Tama? That's the time na pwede mong ibenta yung access card mo, although hindi naman natin siya talagang pinupush. Pero may mga tao kasi talaga na hindi naman interesado. So, yan, may Moringa, may Apollo. Kikita ka pa rin sa kanila? Huwag kang aalis na hindi mo pinagkakakitaan yung kausap mo. Hindi, joke lang. So, ayun. Isa yan sa mga pwede mong sabihin. Sunod, ask for referrals. Tama, pag mayroong nag-reject sa inyo at hindi daw sila interesado, ask ka ng referral. Ito lang guys, tignan nyo. May isang nag-reject. Ilan ang ni-refer? 5 or more. May isa man nag-reject sa'yo, okay lang ba? Yes. May 5 pumalit eh. Diba? Paano kung lahat ng pinalit niya positive lahat? So, okay lang po yan. Normal yan. Hayaan nyo lang po sila. And don't forget to ask referrals. Yan talaga yung pampadagdag po yan ng prospect list nyo. Hindi kayo maubusan ng prospect list pag ginawa nyo po yan. Every time na may kausap kayo, mag-join o hindi, ask for referrals. Okay? Sunod, linya-linya. Familiar? Yes. Linya-linya. Tas mahiyain daw, shy type. Anong sasabihin mo? Share your background. Ako po, computer science graduate po ako, malayong-malayo dito sa network marketing. Actually, sino dito yung gumraduate na ang course in network marketing? Wala naman, di ba? Lahat tayo, nilinya lang natin. Tama? Yes. Nilinya mo lang. Wala namang gumraduate dito na ito na agad ang gusto mo nung bata ka pa lang eh. Di ba? Anong pangarap mo? Doktor. May pinangarap ka ba na maging networker? Wala. Linya-linya. Nilinya mo lang. So lahat, may mga doktor dito, may mga engineer, may mga magbabalot. Lahat ng klase ng tao nandito na sa V-Mobile. Kaya dito po, walang linya-linya. Ang sabi, ayun, so share mo yung background mo, sa paano ka ba nagsimula? And, ano ka ba before, bago ka nag-V-Mobile? Share mo sa kanya, na nilinya mo lang din naman talaga. Sunod, congrats, Doc. Ayan, congrats, Doc, nurse ka na. Familiar? Diba? Lahat na ng doktor, nag-aaral na maging nurse. Bakit? Mas malaki ang kita ng nurse, mas in demand ang nurse.
kesa sa doktor. Bakit nila ginagawa yun? Yung mas malaking kita ng doktor. Diba? Nilinya nila, kahit di naman nila linya. So, yun, isa rin yun na pwede nyo sabihin sa kanila sa word na linya-linya. Team mahiyain. Ayan, kay Hayes. Kay Hayes ko ito natutunan. Team mahiyain, bakit? Sino dito mahiyain? Oh, hindi magtataas ng kamay yan. Mahiyain yan. Matagas. Ayan, di ba? Mahiyain ka. Sino ang kaibigan ng mahiyain? Mahiyain. O, invite mo. Doon kayo sa isang sulok. Pay in. Di ba? O, sino ulit i-invite niya? Mahiyain. Mahiyain ulit. Bumulit. Pay in. Anong team kayo? Team? Mahiyain. Good news, ikaw ang team leader. Ayan. Diba? So, pwede ba mahiyain? May karapatang yumaman ng mahiyain? Yes! Pag mahiyain ba, hindi na pwede yumaman? Yan. So, gawin nyo lang po yung negosyo. Kahit mahiyain ka, pwedeng-pwede. Ano? Sunod. Si upline muna. Take note with muna, ha? Okay? Kaya po tayo merong bomb sa office, 14th floor, and dito po. Bakit? Sa mga hindi pa marunong mag-present, sa mga hindi pa kayang i-endorse ang business, pwede nyo pong paupuin dito or kausapin nyo yung upline nyo. Sila po muna mag-present muna habang inaaral mo yung negosyo. Okay po ba yun? So kung may mahihain sa inyo, naku later on, di rin naman ako ganito kadaldal. Nung una eh, naaral yan, magugulat ka na lang. Part na yan ng pagkabaliw ng mga V-Mobile member. So, si upline muna. Then later on, habang inaaral mo, make sure na aralin mo naman. Huwag naman puro si upline. Huwag naman laging paupo ka lang ng paupo sa presentation. Tapos pagkatapos nun, join ka niya. Baka si upline pa mag-ma'am. Diba? Huwag naman ganon. So, habang wala pa di mo pa kaya, andyan muna si upline. Ako po, normally, 30 days. 30 days po, ako muna magbubom lahat habang inaaral niya pa. Lalo na yung mga part-time niya ginagawa. Kasi mga full-time, pwede naman yan attend ng BOM. Tulad nga lang sabi ni Hayes nung EP2, di ba naka 60 BOM, attend siya ng BOM bago niya natutunan yung presentation. Ganun din po tayo. Ako kasi nung sinabi ni Hayes yun, bago pa lang ako, sa kanya ako unang nakinig. Attend ko ako 60 presentation, tapos yung flip chart ko, sinusunatan ko po yun ng pencil. Bawat baba ng isang lalabas, B-Mobile, Penta Capital. Ultimo joke, sinusulat ko po yun sa flip chart ko. Pencil siya para pwedeng i-erase. Pag uwi ko sa bahay, mini-memorize ko siya. Tapos attend ako ulit. Ganun lang po siya. So, aralin niyo po yung negosyo kasi hindi laging si upline. Yan. Sunod, I don't have time. I'm too busy. Familiar? Meron kayo? Yes! Marami, grabe. So, ito lang sabi mo. I'm glad you are busy. Diba? Happy ka na busy siyang tao. Though I understand, ay bumaba yan. But let us study how through this opportunity can help us leverage our time. Sino nakakilala kay Henry C? Wala. Ayun. Si Henry C, siya po ang may-ari ng Robinson. Kilala nga. Okay, kilala nga. Ayun. So, siya po ang may-ari ng Henry C. Tanong ko po, si Henry C po ba nagbubukas ng pinto pag darating kayo ng SM? Sasabihin niya po ba, happy to serve? Sasabihin niya ba yun? Hindi. Bakit? Ang inaaral niya po is leverage, yung law of leverage. Ginagamit niya po yung pera niya para magpasweldo sa maraming empleyado habang siya kumikita. Tama? Magulat na lang kayo sa Henry C. paikot-ikot sa SM. Naka-wheelchair na yata yun. Wheelchair na siya, no? Ka-wheelchair na siya, magulat na lang kayo, pakalat-kalat siya sa SM. Bakit? Kasi yung time niya, nai-enjoy niya na lang yung time niya. Tapos yung pera niya yung ginagamit niya. Yun yung ginagawa natin sa V-Mobile. Tama, nagle-leverage tayo. Sa simulat, yes, time natin, effort natin. Pero pag naparami ka na ng tao, law of leverage? Yes, law of leverage. Kaya nga mas maganda dito eh. Diba? Yung oras mo, mas masisave mo. Paano? Halimbawa, employment versus V-Mobile na lang tayo. 10,000 a month. Ang isang empleyado, average income. Tama? Yes. Times 12 months, times 10 years. Magkano kinita niya? 1.2 million. Tanong, nag-toothbrush siya? Yes. Kumain siya? Yes. Sa 10,000? Yes. Hindi po. Yung 10,000 na sahod niya, walang galawan yun. Pag pinawasan mo yung 10,000 pambili mong toothpaste, pambayad mo ng kuryente, pambayad mo ng upa, 10,000 na pa rin yan? Yeah. Hindi na.
Dito po, ang computation ng 1.2 million, yung 10,000 niya, walang galawan. Hindi ka nakakain, hindi ka nakikilos. Yan ang computation ng 10,000 ng isang empleyado. Times 10 years po 1.2 million. V-Mobile. 10,000, kaya mag-save per month? Yes. More than pa, di ba? So 10,000 times 12 months times 1 year. Magkano? Sa My Life po, 9th level lang 7.3 million na. Tama? Dito 1 year. 1 year pa. So 1.2 million. Tanong, ilang taon ang nasave niya? 9 years ang nasave niya. Ang masasave mo, ang masasave natin lahat. Ngayon mo lang siya tatrabahuhin, 1 to 2 years, then later on, pag may passive income ka na, pag nakapag-law of leverage ka na, nakapag-duplicate ka na ng sarili mo, makakapag-save ka ng time. Yes. Ang empleyado, after 10 years, empleyado pa rin yan. Diba? At yung 1.2 na yan, walang galawan yan. So, V-Mobile, 10,000, posible? Yes. More than pa. So, ngayon, sasabihin niya pa ba na wala siyang oras? Saan siya busy? Tanong mo, saan ka busy? Sa 10,000 na walang galawan. Diba? Yun lang po kasi, eto, si Henry C., na-enjoy niya buhay niya, matanda na siya. Yes. Kayo, gusto niyo bang mag-drive ng Lamborghini niyo, uugod-ugod na kayo? Diba? Sports car yung shucks. Yung buto mo, rayuma ka na. So, ngayon, so yung time mo, mas masasave mo yung time mo when you join V-Mobile. Next, I need to think about it. Ayan, marami yan. Pag-iisipan ko muna. Ano sabi mo? Do you want to become rich? Gusto mo bang yumaman? Siyempre, oo. Wala pang yumaman sa pag-iisip. May yumaman na ba sa pag-iisip? Wala. Pakinggan muna bago pag-isipan. Okay? Meron po akong mga prospects na, sige, pag-iisipan ko muna. Sabi ko, ma'am, punta po kayong office o kaya panoorin niyo itong video na to. Hindi pag-iisipan. Paano mo pag-iisipan? Wala kang idea. Hindi mo nga alam kung anong iisipin mo eh. Diba? Panoorin, bisitahin mo muna. Saka mo pag-iisipan para kasi may idea. Anong iisipin mo? Wala. Pwede bang makuha ang pangarap ko doon? Ano yun, diba? Tingnan mo muna yung negosyo bago mo pag-isipan. Okay? Minsan naman ang sinasabi ko, ma'am, ano po yung pag-iisipan nyo? Baka makatulong po ako sa inyo. Kasi bawang isip siya, may tanong siya sa isip niya, hindi naman din kayang sagutin. Diba? So, mas maganda mag-conversation kayo. So, gano'n. Sunod, I'm not good in sales. Marami ba niyan? Yes. Ayan. Hindi po ako, unang-una, hindi po ako sales agent before, hindi po ako nagbebenta ng kung ano-ano before. So, hindi po kailangan na maging salesman ka dito. Hindi po kailangan na magaling ka mag-sales. Ay, ito, sample. Have you ever watched a movie? Ano bang movie yung sikat ngayon? Hansel and Gretel ba? Ayun. Sample na lang. Ma'am, ikaw ma'am. Nanood ka ng Hansel and Gretel. Tapos kinuwento mo ma'am sa kaibigan mo. Nanood siya ma'am. Kumita ka? Hindi. Sino nagkwento ma'am? Kayo. Sino napagod? Sino kumita? Sinehan. Tama. So, dito, hindi ka naman magbebenta. I-share mo lang yung knowledge mo. I-share mo lang yung opportunity na nakita mo. Di ba pag may nakita tayong isang bagay na maganda, kanino mo unang sinishare? Hindi sa status sa Facebook eh. Diba? Ikwento mo sa kaibigan mo, ikwento mo sa mga kamag-anak, i-status mo pa nga yan sa Facebook eh. Tama? Pag nag-join yung, pag nagustuhan nila kung ano man yung inano mo, pinromote mo, may kita ka? Normal na sa tao yung pagbebenta actually eh. Paglabas mo pa lang ng bahay mo, bagong ligo? Yes. Mabango? Yes. Ano binibenta mo? Sarili mo. Maharap ka sa tao eh. Di ba gusto mo presentable ka? Sarili mo yung pinoproject mo sa mga tao. So, pagdilan mo pa lang dito sa mundong to, yung magulang mo pa lang, tinuruan ka na ibenta ka. Di ba nung baby ka, bibisang ka na maganda para paglabas mo tuwang-tawa yung mga tao sa'yo. Normal na po yan sa atin, so di mo na kailangan aralin yan. Ano pa? Ayan, for sure you will like this business. Bakit? Pag sinabi nilang ayaw nila ng sales, mas magugustuhan mo to. Bakit? Di ba no selling tayo? No recruiting and no forcing? Tama? Magugustuhan nila yung negosyo? Yes. Yes, magugustuhan nila. Isa lang po.
Sample ko lang si Manny Pacquiao. May commercial siya, Alaksan. Alaksan commercial na yan? Alaksan. Sinabi ba ni Pacquiao dun sa commercial niya, pag hindi kayo bumili ng Alaksan, boboksingin ko kayo. Sinabi? Hindi. Anong ginawa niya? Wala lang, pinromote niya lang. Doon siya lumakas ng katawan niya, whatsoever. Tama, bumili ka o hindi, may pakialam siya. Ganun din po sa business natin. Share mo lang. Kung ayaw nila, okay lang. Diba? Sino nawalan? Ikaw sila? Yan lagi natin iisipin na sila ang nawalan. Hindi tayo. Kasi minsan iniisip natin 700 eh. Kaya ang sakit sa dibdib itong mga objections na to eh. Tama? Pagpraktisan niyo po yung mga yan. Sarap kaya pagpraktisan ng mga yan. Kasi ano nyo minsan, tuwang-tuwa ako, nakakaharap ako ng mga negative na tao. Minsan kasi sa sobrang positive ko, meron palang dapat na tanong na sa sobrang positive ko, di ko na siya naiisip. Yung mga negative kasi kung ano-anong iisipin yan, maitanong lang sa'yo eh. Di ba? Kung ano-anong bubudlit-latin yan, maitanong lang sa'yo. Naiisip ko kung ano. Pag di ko siya nasagot, tatanong ko sa upline ko. E di na next time na may magtanong ulit sa akin, kaya ko na siyang sagutin. And mas nag-enhance yung brain mo. And isa pa po ha, napansin ko lang, sa dami ng negative na nakausap ko, pag na-convince mo talaga yan, pag nag-join talaga yan, naku, yan ang isa sa pinaka-power. Grabe. Napansin ko po yun, kasi sila yung sobrang interesado talaga eh. Talagang bubusisi. Pag nasagot mo yung mga tanong nila, sure ball yan. PE niyan, power yan ng mga yan. Kasi napansin ko yung mga, maganda ba yun? O sige, pingin na ako. Bukas di mo na makita yan. Diba? Kasi yung mga negative na yan, mag-iimbestiga yan. Di mo alam, nag-online mag-isa yan. Nagsasearch ng kung ano-ano yan, ano. Eh, may negative ba silang nagsasearch sa V-Mobile? Wala eh, di lalo silang may empower. Di lalo natututuloy sila lalo. Nadatrain nila yung sarili nila. Kaya sarap makausap din ng mga negative na tao minsan eh. Wag lang bad trip ako eh. Joke lang. So, yun. Kaya dito yung mga negative na to, masarap po yung kausap. Basta po alam mo yung negosyo mo, alam mo kung ano yung ginagawa mo. Ang mga naiinis lang kasi sa mga negative, yung mga walang naisagot. Yes. Diba? Oh, ikaw, dami niyang tanong, di mo kayang sagutin. May inis ka? Yes. Kaya tuloy, akala mo, yung mga negative na tao nakakainis. Hindi po. Yung mga yan, nagyan lang yung nag-exercise ng utak natin. Yan, nag-exercise tayo paminsan-minsan. So, nagbubuhay yung, alam ko pala yun, may mga ganun, di ba? Nasagot ko, alam ko pala yun. So, hayaan nyo lang po sila. So, no selling tayo. So, mas magugustuhan nila yung negosyo natin. Ano pa? I already joined in the past, but doesn't work for me. So, maraming ganyan. Tama? Ako po, nag-join po ako sa ibang company before. Bata pa ako, 14 years old pa lang ako noon. Naglabas po ako ng 10,000. Wala po akong 10,000. Nagbenta ako ng cellphone. Tapos nangutang ako ng 5,000. Pinagsama ko. Tapos, ang bait-bait po nung nag-sponsor sa akin, tinakbo. Ni product, ni ID number, wala po ako nakuha. Sobrang galit ako sa network marketing. Ayoko na. Sabi ko, ayoko na mag-join sa akin na anong network marketing. Pero na-realize ko nung nag-join ako, kaya po nung nag-join ako dito si Hisgo ang nag-bomb sa akin. Ako po isang sobrang nega-star din. Sabi ko dun sa kaibigan ko, friend, alam ko mapagkakatiwalaan kita kasi kaibigan kita, hindi mo ko lulukuhin. Pero ito lang, baka ikaw ang niluluko. Yun yung sabi ko sa kanya, baka ikaw ang niluluko, alamin natin. Pakita mo sa akin opisina, in-explain sa akin ni His, dinaan niya pa ako sa fire exit, di ba yung 19th floor? Sabi ko, ano to? Scam to ah. Dinaan niya ako sa 19th floor, sabi ko, anong nangyayari? Sabi ko, baka type ako nito. Joke lang. Yes. Ayun. So, sabi ko si Hayes, ultimo salita niya, sabi ko, chipmunks ka ba? Kasi hindi ko po talaga alam na millionaire siya. Sobrang, lahat ng, sabi ko, huwag mo kong papapasukin sa kwartong yan, i-explain mo sa harap ko. Ganun. Saksi negative talaga. Kasi nga yung tinakbuhan talaga ako eh. Sabi ko talaga sa kanya, Hayes, peace. Ayan. Sabi ko kay Hayes, hindi may tumayo si Hayes. May matandang bumulong sa akin. Millionaire yan. Sabi sa akin, Tino, patay ako nito. Sabi ko gano'n. Eh di hindi ako naniwala. Sabi ko, pakita mo sa akin, check mo. Sabi ko kay Hayes, iniiba niya yung story. Ang dami niya pang ina-explain sa akin. Hindi, pakita mo sa akin, check mo. Ayaw niyang pakita yung check niya sa akin. Ang problema nito, scam to eh. Ayaw pakita yung check. Baba kami ng 19th floor, sabi niya sa akin, hi ka dun sa cashier. Sabihin mo kay Hisgo ka. Ngingiti yun. Kuwe. Mamaya may TV. Siya yun na. Siya yun na. Tapos, nung pagbaba namin, sabi ko, sige na nga,
na-convince mo na ako. Yan, gusto ko lang talaga discount sa load nung una. Ayoko talaga mag-network. Sabi ko, sige na-convince mo na ako eh. Sabi ko sa kanya gano'n. Pakita mo muna, check mo. Pinakita niya po, yung isa lang sa mga account niya, 4.5 million. Alam niyo po ginawa ko? Ano? Tara, withdraw tayo. Kasi mo parang, gusto ko ng, yung sa iwilalim sa buwan ko, hindi ko na alam yung gagawin ko, sa kahihiyan ko. Kasi millionaire pala yung kausap ko. Kasi alam niyo naman yung mga millionaire natin, hindi halata. Sobrang humble. So, ayun, sabi ko, isa rin to sa mga nag-join ako before. Kasalanan ba ng kumpanyang pinag-joinan ko na tinakbuhan ako ng 10,000? Hindi. Tao yung may problema. So, minsan yung mga nakakaharap po natin, alamin nyo muna, ano ba talaga yung storya? Ba't sila negative? Katulad ako, hindi ko naman inisip kasi na baka tao nga yun. Ang inisip ko lang is, basta tinakbuhan ako ng networking, ayoko niyan. Ganon. So, ayun, isa pwede niyo pong sabihin na hindi lahat ng kumpanya ay masama. Meron talaga, katulad ng Aman. Tama? I-research mo muna, hindi lahat masama. So, katulad sa technology natin, minsan po, di ba, lagi tayong may maintenance, merong upgrading, chorba-chorba na ganyan. Alam niyo po, masaya ako pag may ganun eh. Bakit? Kasi si V-Mobile, hindi niya pinapabayaan yung system natin na stable lang, ganun lang. Ini-improve niya ng ini-improve from time to time. Kasi minsan yung iba, yan, lagi naman maintenance. Ano ka ba, hindi mo ba alam, lalong gumaganda yung V-Mobile? Kaya nga yung iba, ang bagal ng loading, tanong ko sa'yo, kailan pa yun? Baka naman nung unang bukas parang ng V-Mobile yun. Hindi mo alam, from time to time, nag-a-upgrade ang system natin. May maintenance tayo. So ngayon, napakabilis na ba ng loading natin? Yes! Yes, napakabilis na ng loading natin. Pati yung deposit transactions natin, lahat mabilis na. So, from time to time, nag-a-upgrade. Kasi technology tayo eh, tama? Kaya kung ano man yung narinig nila before na hindi maganda daw yung company, hindi maganda yung V-Mobile, try mo ngayon. Diba? Iba noon, iba ngayon. So, ito naman, yung iba naman sinasabi nila, yung tita ko nag-join dyan, yung nanay ko nag-join dyan, yung kapitbahay namin nag-join, wala naman niya. Nalugi. Tanong ko yung 499 mo, lugi ka ba doon pagkabili mo? Hindi. Kahit nga ibaol mo yun, hindi ka malulugi doon. Kasalanan mo, binaol mo. Tama? Pagkabili mo, nilagay mo sa cabinet, jack ka na, for life ha. Diba? Kasalanan mo yun eh. Kasi pagbili mo pa lang ng package, bawi ka na. Yes! Bawi ka na. Nasa iyo na lang kung paano mo siya gagawin, tatrabahuin. So, kaya yung narinig ko, nalugi. Paano ka sila nalugi? Diba? Ano mo, nag-training ka ba? Diba? Ginawa mo ba yung business? Binasa mo ba yung quick guide? Kung paano gawin? Baka nga binaol mo lang yung pagka-join mo eh. Kasalanan ba ng company? Kaya po pag may nag-join, hanggat kaya nyo, push nyo talaga sila mag-training. Kasi po, masisira yung entire company, yung buong V-Mobile eh, sa mga Negatrons na nandun sa labas. Na hindi naman nag-training kasi. We are totally different. Sobrang ibang-iba naman talaga tayo. Meron tayong NTC. Diba? Hindi lahat ng loading company dyan na copycat sa labas may NTC. Diba? Yung level natin kakaiba. Bakit? Infinity. Diba? Yung iba hindi. At isa pa, yung sinasabing maintenance natin na 600, sa labas 2,000 yan. 3,000 yan. Tayo, yung 600 natin, nagagamit mo? Yes! Ginagamit mo na ngayon, hindi ka pa V-Mobile member, nagsi-600 load ka na eh. Hindi lang ikaw, buong pamilya mo pa. So, dito sa atin, parang wala lang yan. Tama? Sa iba, naninira na ng kumpanya, no? Hindi naman, parang pina-open ko lang yung menu. Yung iba po kasi, ang check-in ng earnings na makukuha mo, gift check, ibibili mo ng produkto. So, di ba, may mga ganong kumpanya. So, talagang ibang-iba po yung company natin. And super thankful po tayo, lahat. Thankful ba tayong lahat? Yes! So, nandito tayo sa V-Mobile at na-open po itong My Life sa natin. Okay, yan. Ba't ganun? Ayan. I like my job better. At least I have stable income. Okay, yung iba, ayan. Yung iba po, sinasabi nila masaya na sila sa negosyo nila. Ay, sa trabaho nila. Sino yung empleyado pala? Ayan, maraming empleyado. So yung iba, sinasabi nila, maganda na may empleyado ka. Bakit? Security tawag doon, tama? Yes! Kasi for sure, meron kang kikitain kinabukasan. Ito lang. Narealize ko lang kasi, yung isang kaibigan ko na empleyado, sabi ko sa kanya, friend,
ilang taong ka na dyan sa kumpanya mo? Siguro mga 4 years, sabi niya. Meron ka bang kaibigan o katrabaho na mga more than 10 years na? Oo, meron, sabi niya gano'n. Yung kasama mo na same job din, same lang sila ng sahod, anong narating niya after 10 years? Sabi ko sa kanya, ganun pa rin. May nasave ba siya? Mayroon naman paminsan-minsan nakakabiling iPad, mga ganun-ganun. Sabi ko, friend, ito lang sabihin ko sa'yo. Gusto mo magbago buhay mo? Gusto mo makaalis dyan sa trabaho mo na yan? Kasi, friend, kung after 10 years, dyan ka pa rin. Kung anong itsura nung kaibigan mo na 10 years na dyan, for sure, yun din itsura mo after 10 years. Tama? Yes! Parehas na kasi kayo ng path na pinupuntahan. Hindi ka mapopromote hanggat hindi napapatay yung supervisor mo. Diba? Totoo naman eh. Tama. Pag hanggat di na mamatayan, hanggat naman aalis ba yung supervisor mo? Siyempre, hindi. Diba? Hindi ka mapopromote kahit anong sipag mo, kahit anong gawin mo. Walang mangyayari. Kaya sabi ko sa kanya, friend, extra income lang. Pandagdag. So, kung ikaw, kung dyan sa trabaho mo, pinangakuan ka ng boss mo, sige, magsipag ka dito, makukuha mo pangarap mo, sige, dyan ka na, huwag ka na mag-join sa V-Mobile. Kung may nangako sa'yo na ganyan. Pero kung alam mo naman na walang mangyayari sa'yo dyan sa trabaho mo na yan, hanggang dyan ka na lang. Pwedeng magdagdag kahit 1,000 siguro, di ba? From time to time, nagdadagdag sila. Mabubuhay ka na ba nun? Pwede siguro kung single ka. Actually, hindi nga rin eh. Kulang yun, pandate. Diba? Paano ba pag nagkapamilya ka? Ang tanong hanggang kailan ka dyan? Sasayangan mo ba yung buhay mo dyan sa pagiging empleyado lang? So, hindi ko minamasama yung mga empleyado kasi talaga namang, although hindi ako, ewan ko pa magka-graduate ko, ayoko talagang mag-apply. Sabi ko nga, nag-aral po, join kasi ko dito sa V-Mobile, estudyante po ako. Hindi ko alam kung nakapansin niyo po ako yung pabalik-balik na laging naka-uniform dyan sa 20th floor. Tapos hapon, nagka-cutting na ako. Kasi yung teacher ko po, DR ko yun. So okay lang, alam niya yun. So cutting ako, no? Pag Sabado na ka, NSTP naman ako. Si Hayes, lagi akong inaasar niyan kasi si Hayes po drop out. Lagi niya sinasabi, saan mag-drop ka na kasi? Last time nag-graduate na ako, ano mag-drop ka na? Dinidimot talaga ako. Sabi ko, hindi, isang sem na lang, kaya ko pa to. Kasi dumating pa ako sa point na, oo nga, no? After ko mag-graduate, ano mangyayari sa akin? Di ba? Magninegosyo lang naman ako pagkatapos eh. Pero gusto ko po siyang patunayan na kahit estudyante ka, kaya mong gawin yung negosyo. No? So ayun, nagre-review po ako ng notes ko sa bus. Bus po ako, nag-review ako notes ko sa school. Tapos, yun, review, kinabukasan pasok, cutting na naman ako, pasok na naman ako, office na naman ako. Everyday po kasi ako nasa office. Lagi ako naka-uniforms. Tanong niyo sa akin, bakit? Bakit? Kasi discounted ang estudyante, di ba? Discount. Joke lang. Hindi kasi, di ba? Estudyante pa lang po ako noon, tapos sinasabay ko siya, wala po akong ibang income, kundi V-Mobile lang. So, afterwards, yun, nakagraduate naman po ako. Yeah, tuwang-tuwa si Hayes sa akin is nakagraduate ako. At hindi lang po ako basta-basta nakagraduate kasi bronze medalist po ako. Wow! O, diba? Grabe. Isa po si Sir John, nakatulong sa akin, hindi para mag-review. Kasi meron po siya mga technique na tinuturo. Na sa totoo lang din naman po ako nag-review nun eh. Nag-B-Mobile ako nun eh. Sabi nga ng teacher ko, paano ako nakapasa? Nagagamitan ng technique yan. Nag-ano pa ako yung sino ka-tracking well? Yung I love you, gratefully and happily. Yeah, nag-attraction lang po ako. So nakagraduate po ako na may honor. Gulat na gulat talaga ako. Sabi ko sa teacher ko, ma'am,